The utmost praise, honor, and glory be to God, the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit. Brothers and sisters in Christ, let us give the highest worship and thanksgiving to the Lord, who has done marvelous things for his church. Please rise and join me as we come before God's throne in prayer. Almighty God and sovereign Lord of life and history, head of the church, our loving Father in heaven, you are exalted high above the heavens, adored above all by your children, who are gathered here to worship you. Today, we joyfully celebrate you and your love, wisdom, and power that established us 93 years ago as a family of believers in Jesus Christ, Cosmopolitan Church, members of the one body of Christ Universal, reflecting the glory of your grace, the beauty of your holiness, the triumph of your goodness. We thank you, O God, with all our heart. May our songs and prayers, speech and meditation, and every offering of worship be pleasing to you and bless your holy name. We pray this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Before the throne
Brothers and sisters, let us remain standing and with joy and thanksgiving proclaim God's faithfulness in the past, His loving care in the present, and our hope in His unchanging goodness for all eternity. Our God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Before the hills in order stood, o'er earth receive their praise. From everlasting thou art come, to endless years the same. Saliin ang iyong luklukan, may kapanatagan. Kasapatan sa'yo lamang, tiyak naming tanggulan. Sa'yo ang libong taon, kay ikling panahon. Sa sansaglit na magdamag, ang waring katulad. Time like an ever-rolling stream bears all her sons away. If life forgotten as a dream dies at the opening day, O Diyos namin nung lumipas, siyang pag-asa bukas. Maging aming habang buhay, Diyos magpakailanman. Amen. You may now please be seated.
Shall we all rise to read God's precious words? Taken from the Gospel according to Matthew, chapter 11, verses 27 through 30. And shall we read the words of our Lord together? First in English, then in the Tagalog translation. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And in Tagalog, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang makakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak na papahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanghihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Brothers and sisters, praise God for His wonderful words of life and truth that will not pass away but stand forever. A jubilant 93rd anniversary to all of us, brothers and sisters in Christ at Cosmopolitan Church. Praise the Lord indeed. God has blessed us with His faithfulness that enabled us to grow and to mature this far. Praise God. Praise the Lord. Let's give the Lord one more exaltation with our hands and our hearts. Indeed, God is good. His love lasts forever. His love endures forever. This year, the Lord gave us a focal message to meditate upon. Keep us on track and encourage us while pursuing our continuing mission as a church. And this message is encapsulated in 3 words and covered with the one who is at the center of all that we are and all that we do. Commitment, character,
competence in Christ. Remember these three key words: commitment, character, competence. They should define who we are in Christ, and each word that describes us is possible because Christ is in us and we are in Christ. Ito ang tatlong mahahalagang salita na dapat nating isipin, pagbulay-bulayan upang tayo ay lumakas, magpatuloy at magtagumpay sa ating buhay bilang iglesia. Una sa lahat ay commitment. Palagi nating naririnig at ginagamit ang salitang ito. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang mga seryosong bagay. Ito ang isang uri ng pagkilos na kailangan sa mga gawaing mahahalaga, pangmatagalan, at malapit sa ating puso. Ang pagiging Kristiyano ay isang commitment. Ang pagiging bahagi ng nag-iisang katawan ni Kristo ay isang commitment. Ano ang larawan ng isang taong committed? A person of commitment is dedicated and loyal to another person or relationship or endeavor, determined to invest significant time, talent, treasure, and effort into them, regardless of the challenges in the present or uncertainties of the future. They are motivated by a strong desire to reach the goal. Ang taong may commitment ay nakatuon at tapat sa isang tao, sa isang relasyon, o sa kanyang pinagsusumikapan. Determinadong maglaan ng malaki at mahalagang oras, yaman at pagpupunyagi ano pa man ang mga hamon sa kasalukuyan o mga kawalang katiyakan sa darating pa na panahon. Ang nagbibigay inspirasyon sa kanya ay ang matibay na hangaring maabot ang minimithing layunin. Ang commitment ay nagbubunga sa pagkilos at kaugalian. Kasama dito ay ang pagiging accountable, may pananagutan, consistent, nagpapatuloy, hindi pa bago-bago o madaling sumuko. Resilience, matatag, hindi madaling matinag, mabilis bumangon sa pagkakadapa. Responsible, dependable, trustworthy, maaasahan, tapat sa pangako, may isang salita. Proactive, hindi lamang reactive kundi naghahanda. Proactive. Sacrificing, handa at maluwang sa kaloobang magsakripisyo, alang-alang sa taong kanyang tinatapatan. Lahat ng ito para sa isang tao o relasyon, isang grupo o kausa na pinaniniwalaan at pinagsusumikapan. Napakatayo, napakabigat, at kahanga-hanga ang laman ng katangiang commitment. In one word, ito ay self-giving. Pagbibigay ng sarili at ang ugat nito ay pag-ibig. Love. Sabi ni Jesus, "Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya." Ito ang commitment ng Diyos Ama kay Jesus. At gayon din naman ang commitment ni Jesus Christ sa Diyos Ama.
Inibinigay na ng Diyos Ama kay Jesus ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Larawan ito ng buong pagkakaisa at pag-ibig ng Diyos Ama at ni Jesucristo sa bawat isa. Ang Ama sa anak, ang anak sa Ama. Ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng buong sarili. This commitment of love is the giving of oneself fully. Ang higit na kahanga rito ay ito. Sinasama tayo ng Diyos Ama at Diyos Anak sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pag-iibigan, sa kanilang pagbibigay ng buong sarili sa isa't isa. Kaya ang sabi ni Jesus, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na papahayagan niya. Tayong mga mananampalataya ngayon ay kasama sa mga pinili ng anak na pagpahayagan tungkol sa Diyos Ama. Bahagi tayo noong sinasabi niyang mga ibinigay na ng Diyos Ama sa Kanya. Ibinigay tayo ng Diyos Ama kay Jesucristo. God the Father has committed or given us to Jesus Christ for salvation. Can you imagine the gravity of that commitment? And in turn, Jesus Christ has committed Himself and His love to us. Sinabi ni Jesus ang ganito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad. At patuloy na sinasabi sa atin ngayon. Ang goal ng pagparito ni Jesus ay ang buhayin ang bawat taong ibibigay ng Ama sa Kanya upang iligtas. At ang commitment niya ay hindi niya itataboy ang sino mang lumapit sa Kanya at bubuhayin sila sa huling araw. Mga kapatid, ito ang modelo ng commitment na ipinahayag at ipinakita ni Jesus sa atin. A commitment not for a time, not even for a lifetime, but for all eternity. Itinayo ang Cosmopolitan Church sa taong 1933 dahil sa commitment ng ating mga ninuno sa hustisya at moralidad na base sa salita ng Diyos. They left their former mission church because they saw that such church had compromised the faith. Ginawa nila ang mahirap na desisyon. Tinalikuran nila ang kanilang loyalty even to their friends and some even to their family because loyalty to God comes first. During World War II in the 1940s, our ancestors displayed commitment to our nation's
God-given freedom, and commitment to compassion for those who fell victims to war. A number of them suffered for giving of themselves for the sake of others. We know very well the 3 women who were beheaded for their commitment to the cause. Fast forward to the late 80s and 90s. Our church recommitted itself to intentional discipleship and prayer. The seeds of our discipleship and prayer ministries, as we know them now, were planted. In the early 2000s, God led us to intentional efforts in church planting that gave rise to the 7 in 7 church planting ministry. Alam ko na kayo ay talagang malapit sa puso ninyo niyan dahil sa araw na ito, narito kasama natin ang bunga ng 7 in 7 church planting program natin na iyan. 8 na ang mga outreach areas ang ating na itayo sa awa at sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang isa ay isang ganap na iglesia, independent, and we are now taking care of 6 others. Alam ko na sa tamang panahon, sila man ay tatayo na rin bilang mga independent local churches. At noong 2011, commitment sa katarungan at katuruan ng Diyos tungkol sa mga katangiang angkop sa mga mamumuno ng iglesia ang ating pinanindigan. Dahil dito, kinalaban tayo ng ilan ng sarili nating mga miyembro at dito naghiwalay ang ating landas. Mahalaga ang relasyon natin sa tao at dapat lang ingatan. Pero nangunguna pa rin ang ating commitment sa relasyon sa Diyos. Ang pangako ni Jesus, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. At sinabi din ni Jesus, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki o babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Walang bagay, walang tao, walang kausa ang makakahigit o panghihinayangan nating iiwan alang-alang sa ating katapatan sa ating Panginoon. Kung dumating man ang panahon na kailangang pumili at manindigan, tandaan na ang number 1 loyalty ng Kristiyano at Iglesia ay nasa Diyos, na kay Kristo. Ang mga nabanggit kong mga critical turning points sa ating kasaysayan bilang isang iglesia ay hindi nangyari ng gaon na lamang. Hindi ito basta na lamang na sumibol at biglang nagdesisyon. Hindi man tayo lahat naging directly involved sa mga pangyayari noon o nitong mga mas recent na mga events. Tandaan niyo mga kapatid, yun ay bunga ng mga ordinaryo at routine na paghuhubog ng bawat isa. Ang ating pagpapasapamuhay ng pagiging isang Kristiyano sa ordinaryong mga araw. Our forebears decided and acted the way they did because of the consistent and regular molding and renewing of their minds and hearts in God's Word, in prayer, and in Christian fellowship. Ang mga tinuturing na bayani o leaders ng iglesia
ay nahubog sa mga tinatawag na ordinaryong gawain. Minsan ay hindi man gaanong napapansin. Kaya tandaan natin, kung ang binigay sa iyo na spiritual gift at kakayanan o skill ay ang pagtuturo sa Sunday School, gawin mo ng may commitment. Kung ito ang pag-awit sa choir, gawin mo ng may commitment. Kung ito ay ang pagiging greeter, usher, gawin mo ng may commitment. Kung ito ay ang pag-aayos ng mga records, administrative matters, pagpanalangin, pagiging miyembro ng mga fellowships natin, gawin mo ito ng may commitment. Nabanggit ko na ang lawak at lalim ng kahulugan ng commitment. Ang standard na pinakita ni Jesus ay ang kanyang commitment hanggang sa pagbuwis sa kanyang sariling buhay sa krus. Kaya nga ang sinabi niya, if anyone wants to be my disciple, he should deny himself, take up his cross, follow me. Pangalawang mahalagang salita para sa atin ngayon, lalo na sa taong ito, ay ang character. Ugali o pagkatao. Dahil tayo bilang Kristiyano ay naka-Kristo, ibig sabihin, tayo ay patuloy na binabago ng banal na Espiritu ayon sa katangian ni Jesus. Hindi pa man lubos ang ating pagbabago. Ito ay unti-unting nakakamit kung tayo ay may commitment. Oo, ang commitment ay nauuna sa lahat. Ito ay nagsisimula sa isang masidhing desisyon, direksyon, at layunin. Tulad ng commitment ng magpapakasal, ang kanilang pangako na iibigin ang isa't isa sa hirap at ginhawa, sa kahinaan man o kalakasan ng katawan, hanggang sa kamatayan na siya lamang ang makapaghihiwalay sa kanila. Ito ay isang pangako sa umpisa pa lamang. Hindi mo pa masyado kilala na ang iyong pakakasalan at hindi pa natin alam kung ano ang ating hahanapin sa darating na mga araw. Subalit, ito ang makakasigur tayo. Tiyak na may mga hamon, tukso, paghihirap, peligro na darating. Pero dahil sa commitment, magpapatuloy ang mag-asawa. Gagawin ang lahat upang maayos ang nasira. Mabuo ang pamilya, magtiwala sa Diyos, magpakumbaba at magpatawaran. Bumangon sa pagkakadapa. Linangin ang kaalaman tungkol sa pagpapatibay ng relasyon. Umasa sa Diyos, huwag susuko, lumuhod sa panalangin. Yes, character is refined through commitment. Mababago tayo at patuloy na babaguhin ng Diyos patungo sa kagandahan ng pag-uugali na katulad kay Kristo kapag tayo ay committed sa Kanya. Ito ang ibig sabihin na walang imposible sa Diyos. Habang tayo ay committed kay Jesus, mapangyayari ang pagbabago ng ugali. Kailangang makiisa tayo sa hangarin ng pagbabago. Sabayan ang direksyon ng banal na Espiritu. Sabi nga sa Roma 12 verses 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Commitment. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod
sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Christ-like character ang bunga ng pananampalataya na nagbibigay kalwalhatian sa Diyos sa harap ng mundo na nakakakita ng ating mga pag-uugali. Ang pangatlo at huli ay ang competence, kakayahan, kagalingan. Bilang Kristiyanong lumalago, dapat maging hangarin natin ang competence sa kung anuman ang iniatas sa atin ng Diyos na gawain. Nakakamit ito kapag may commitment to continuously improve, be open to the new opportunities to develop our minds and hearts to what is better, brighter, more effective, more Christ-like. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, and whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Pinuri ni Jesus ang mga lingkod na pinalago ang kanilang mga talents. At sinumpa ang nanatili kung ano siya sa umpisa. Ganoon pa rin sa paglipas ng panahon, walang pagbabago, walang pagsisikap sa commitment to improve. Sa ating karunungan din sa buhay, base sa salita ng Diyos, ang utos ay ito: sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan, inuunawa ayon sa kalooban ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ang ito. Mga kapatid ko kay Kristo, sa umpisa pa man ng ating pagiging Kristiyano, hanggang ngayon, tinawag na tayo ni Jesus upang lumapit sa Kanya. Ang paglapit natin ay may kaakibat na commitment. Dahil una sa lahat, siya ay committed sa atin. Kaya nga, makikita natin sa aklat ng Efeso, isinahalin tulad ni Apostol Pablo ang relasyon ng iglesia kay Kristo bilang bride and bridegroom. Dahil ang panata, pangako ng pag-iibigan ay walang katapusan. Hinding-hindi siya hihiwalay sa atin. Kung ganoon, maaasahan natin siya ang magbibigay sa atin ng kapahingahan sa panahon ng ating pagkapagod sa mga hamon sa buhay. Marami at mabigat ang problema at kaguluhan sa mundo dahil na rin sa kasalanan na pumasok sa sanlibutan. Subalit, ito ang pakatandaan natin. Ang na kay Kristo, nakararanas ng kagaanan ng loob at kalakasan ng kaluluwa at espiritu. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dahil ang paraan ng Diyos ay ang tamang paraan. Ang daan ni Jesus, bagamat makitid at kakaunti ang nakakapasok dito, ay ang tanging paraan ng pagpapala ng Diyos dito sa buhay sa mundo
at sa darating pa na buhay na walang hanggan. Patuloy tayong tumayo at maglingkod para sa Diyos, sa ating Panginoon na si Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin, nasa ating puso, natin sa ating kaluluwa, nasa ating isipan, at nasa ating pagkatao, individually at bilang isang iglesia. Commitment, character, competence in Christ. Ito ang panghawakan natin ngayon hanggang sa katapusan ng ating buhay at sa marami pang mga taon na matatamasa natin ang walang kapantay ng pagpapala ng ating Diyos. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God. Praise the Lord. Let us pray. Diyos na manilikha, makapangyarihan sa lahat, Ama namin na mapagmahal sa langit, Ama namin na tapat magpakailanman. Ang panalangin ko, Panginoon, ay ang bawat isa sa amin ngayon, pati na ang mga kabataan at ang mga darating pa na mga salinlahi mula sa Cosmopolitan Church, ay matuto mag-commit ng kanilang buhay sa inyo. Ang panalangin ko, Panginoon, ay mapagkakitaan sila ng character na nakikita sa taong tapat sa inyo. At Panginoon, alam ko, tulad ng sinabi ninyo, greater works than these you will do because of our loyalty and commitment to you. Grant that competence that is the fruit of our commitment. Sa gayon, Panginoon, mas marami pa ang madadala sa iyong kaharian, sa iyong iglesia, at mapagbubunyi ang iyong pangalan na higit sa lahat, the name above all names. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Everywhere you turn,
am not my own. I belong to Jesus Christ. And I have His peace and joy as fill my empty life. Yes, He calls me gently to surrender all I am, to go and make the difference, to take a loving stand, a loving stand. I am called to make the difference in a world that needs to change. I'm called to be a for the name above all names. Called to bear the cross of Christ, called to give Him all my life. I will give my world a chance, and I will make, yes, I will make the difference. We shall now join our hearts for our sevenfold prayers to be offered by representatives of all our churches. Prayer of Mother Church. Let us pray. Hallelujah, our Father God, the source of every good and perfect gift. We come before you with grateful hearts. Thank you for this blessed milestone, our 93rd church anniversary. Truly, your faithfulness has sustained us through the years. We lift up to you our Mother Church, graciously anoint to every ministry, the councils, the boards, and the church organization. May every effort and activity bear lasting fruit for your glory. Bless every pastor, teachers, volunteers, ministry worker, and partners. Fill them with the divine wisdom and spiritual discernment, that they may walk in alignment with your perfect will and purpose for this church. We also pray for every member of the congregation. Strengthen us and equip us with competence and integrity as we continue to grow in character. May our service and commitment be found pleasing in your sight. All glory, honor, and praise belong to you, and you alone, O God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Heavenly Father, we come before you and we're grateful to celebrate the 93rd church anniversary of our Mother Church, Cosmopolitan called Community of Faith, Manila. We thank you, Lord, that we are all one in Christ, and we pray that the members, your body, your Holy Spirit continue to make us together in the dance of love and unity. Lord, you have promised that you are the one who build your church, and we ask that you would continue to equip each of us, both individually and corporately, with the talents,
and gifts that will be used to your praise and glory. Protect us from the wiles of the enemy who seeks to destroy and cause divisions among your body. Help us, Lord, to be sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, and gentle one towards each other. Let us not be motivated by selfishness, but in humility. Lord, give wisdom to Reverend Kuigibing Bakanay, to the elders and deacons. May the celebration of salvation peaceful, joyful, and successful. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all this day and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Ng manalangin. Banal na Diyos, aming mapagmahal na Ama sa langit, ang lumikha ng langit at lupa, nagmamay-ari ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at katapatan sa Cosmopolitan Church. Sa pagdiriwang ng aming ikasyam na 3 anibersaryo, kayo po, O Diyos Ama, ang nagtatag, nag-ingat at patuloy na gumagabay sa amin sa bawat taon. Panginoong Diyos, inilalapit namin sa iyo ang aming puso sa San Pedro Worshiping Outreach at sa buong Cosmopolitan Church para sa evangelism at witnessing. Turuan mo po kami na gawing pamumuhay ang pagbabahagi ng iyong salita, hindi lamang isang gawain, kundi isang lifestyle na nagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Gamitin mo po kami bilang iyong mga instrumento upang maipahayag ang mabuting balita sa aming pamilya, komunidad at sa buong mundo. Dalangin namin, O Diyos, para sa bawat pag-aaral at pagsasanay sa witnessing as a way of life, hubugin mo po kami sa matibay na commitment, banal na karakter at mahusay na competence. Naway maging tapat kaming lingkod na handang sumunod at maglingkod saan man kami tawagin. Panginoong Diyos, itaas mo po ang buong iglesia ng Cosmopolitan Mother Church at mga outreaches bilang isang sentro ng discipleship. Naway ang bawat membro, mga matatanda, kabataan at mga bata ay lumago sa pagkakilala sa iyo at maging tunay na alagad ni Kristo. Gawin mo po kaming instrumento upang makapagpalago pa ng maraming disipulo na magdidisipulo rin ng iba. Aming ipinapanalangin ang pagsipol ng mas marami pang pastor, evangelist, teachers at leaders na mula sa aming hanay. Tawagin mo po sila, ihanda mo po sila, at gamitin mo po sila para sa pagpalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Bigyan mo po sila ng puso na mapagkumbaba at puno ng pag-ibig at lakas ng kalooban na magbahagi ng magandang balita sa mga tao. Sa aming pagdiriwang ng aming anibersaryo, naway ikaw lamang aming may tataas at maparangalan. Patuloy mo pa kaming gabayan sa iyong layunin at kalooban. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, manalangin. Panginoong Jesus na magpangingin sa lahat, narito kami upang idulog sa iyo ang Cosmopolitan Church South City Homes in Jardine. Maraming salamat po sa inyong lubos na pag-ibig at biyaya sa El Jardino Satellite Congregation. Ikaw po ang aming sandigan at lakas sa bawat araw. Panginoon, dalangin namin na patuloy mong palaguin ang bawat isa sa aming pananampalataya. Patibayin mo ang aming puso upang lalo ka namin makilala, mahalin at sundin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Itanim mo rin po sa aming ang tunay na malasakit sa isa't isa. Pusong handang umunawa, magpatawad at magbigay. Naway manaig ang pagmamahal at pagbibigayan sa buong kapatiran upang kami ay maging buhay na patotoo sa iyong kabutihan. Ama, pinapanalangin po namin ang bawat ministeryo ng iyong simbahan. Ang prayer, teaching, evangelism, worship, and discipleship ministries. Patuloy mo po silang pagpalain at gabayan. Bigyan ng karunungan, lakas, at pusong naglilingkod ng tapat para sa iyong kalwalhatian.
Pinapanalangin din po namin si Pastor Ivy, ang lahat ng leaders at bawat miyembro ng Cosmopolitan Church, South City Home, si Jardino. Pagkalooban mo po kami ng patuloy na karunungan, gabay, matibay na proteksyon at sapat na provisyon sa araw-araw. Alam mo po ang aming mga kahinaan at kalakasan. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na sa tuwing kami ay nakaharap sa problema at pagsubok, ay makakaasa kami na ikaw ay karami namin. Ano man ang aming gawin, ay narito ka sa aming buhay para kami ay gabayan at tama. Ingatan mo po kami sa lahat ng oras at patatagin sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, hinihiling din po namin ang patuloy na paglago ng aming mga kapatiran. Magdala ka pa po ng bagong kaluluwa ng mga kakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong iglesia. Gamitin mo po kami bilang isang kasangkapan upang maipahayag ang iyong salita at pag-ibig sa iba. Pinapanalangin din po namin ang educational ministry ng Cosmopolitan Church, ang Cosmopolitan School of the Philippines, na itinayo mo sa pasilidad ng El Jardino sa General Trias, Cavite. Patuloy mo pong pagpalain at ingatan ang mga guro, mga mag-aaral at mga magulang. Bigyan mo po sila ng karunungan, lakas at pagkakaisa, at naway patuloy kang maging sentro ng kanilang pag-aaral at buhay. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, leader at miyembro, ang aming paglago at paglilingkod, ang aming maiaambag sa misyon ng aming Mother Church, kung saan kami ang isa sa mga bunga nito. Pagpalain din po ninyo ang kabuuan ng Cosmopolitan Church. Patuloy mo po kami pag-isahin sa iyong layunin at ihanda sa mas dakilang gawain para sa iyo. Lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po manalangin. Dakila naming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa biyaya at pagmamahal mo sa amin. Thank you, Jesus Christ, sa handog mo sa amin na bagong pagkatao, kasama ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat din po sa oras na ito, nagkasama at nagkakaisa kami upang purihin at pasasalamatan ka sa ika-93 anniversary ng aming iglesia, ang Cosmopolitan Church. Hindi mabilang at hindi lubos na maarok ang mga biyayang patuloy naming nalalasap. Bilang iyong mga anak, pinapatatag mo ang aming pananampalataya na nagbubunga ng kabutihan sa aming ugali, pamumuhay, pakikipagkapwa-tao at higit sa lahat, paglingkod sa iyo. Ang nagdaang mga pagsubok sa aming mga buhay ay ang mga hamon ngayon ang humubog sa amin upang matutunan ang pagiging tunay na alagad ni Jesus bilang anak ninyo. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Thank you so much, Lord God, sa kapayapaan ng aming mga puso dahil ang pagmamahal niyo po ang nangibabaw sa aming mga buhay. Panginoon, itinataas po namin ang buong Cosmopolitan Church na patuloy ninyong pagpalain. Gayon din ang bawat isang kasama sa aming family believers. Idinudulog ko po sa inyo ang aming Pasay Worshiping Outreach na bunga ng misyon ng Mother Church. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin sa tamang turo at landas ayon sa Biblia. Kaya't sa mga kalakasan man o kahinaan namin, ikaw ang aming lakas at kanlungan. Patuloy ang aming pagsamba, paglago sa pananampalataya at pagbahagi ng iyong turo, una sa lahat sa aming mga anak at pamilya. Sinasabi niyo po sa Mateo 18:20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Maraming salamat po sa presensya niyo, Panginoon. Pinapanalangin ko po ang aming children's ministry sa Pasay, ang mga bata sa aming community na dumadalo sa worship at Sunday school. Patuloy niyo po silang pagpalain. Dalangin ko po na maabot din namin ang kanilang mga magulang sa magandang balita
ng kaligtasan at makilala nila kayo na siyang kaisa-isang tunay na Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat, Ama, sa pagpapala mo sa aming mga buhay na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito ay aming itinataas na may lubos na pasasalamat at tiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Let's pray. Lord, Heavenly Father, I thank you for your goodness and faithfulness to Cosmopolitan Church. Thank you for sustaining us for every gathering, every life you touch, and every unseen work you are doing in our midst. Even in seasons of waiting, you have never left us. You have been our strength, our provider, and our constant hope. Lord, we come before you with humble hearts, asking for forgiveness. Forgive us for the times we have put other things before you. For the moments we choose comfort, distractions, or our own plans over your will. Cleanse our hearts from any form of idolatry. Teach us to seek you first again, to love you fully, and to walk in obedience. Father, we lift up Cosmopolitan Church of Santa Mesa to you. We ask that you would raise up your chosen full-time pastor for this community, a shepherd who will care for, lead, and love your people with a devoted heart for you. Someone who carries your burden and your vision for this church. Lord, we also pray that you would open doors for us to have a permanent place, a home where we can gather, grow, and serve you freely. You are our provider, and we trust to make a way in your perfect time. We ask for deeper relationships within the church. Unite us, Lord. Let there be sincerity, love, and accountability among us. Remove any that divides us and draw us closer, not just to one another, but ultimately to you. We also lift up our leaders, gives us a strong sense of commitment, faithfulness, and responsibility. Shape our hearts to serve with humility and consistency, even when it's hard or unseen. And Lord, build us, strengthen us from within, so that no challenge, no pressure, and no attack from the world can break us. Be our firm foundation. Root us deeply in you, so that whatever comes, we will stand for you and with you. We surrender everything to you, Lord. This church is yours. In Jesus' mighty name, amen. Tayo po ay manalangin, makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa inyo na may pusong mapagpasalamat. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at katapatan sa Cosmopolitan Church sa loob ng 73 taon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming pundasyon, lakas at gabay sa bawat panahon. Sa araw na ito, itinatas namin sa iyo ang aming minamahal na Mother Church. Patuloy mo po itong pagpalain at ingatan. Bigyan mo ng karunungan at tamang discernment ang mga leaders ng aming simbahan upang makapamuno sila ng may commitment, competence, at naaayon sa mga turo ni Jesucristo. Naway manatili silang ilaw at asin sa komunidad, faithfully proclaiming your word, at patuloy na umaabot sa mga buhay para sa iyong kalwalhatian. Panginoon, ipinagkakatiwala rin namin sa inyo ang aming outreach sa Bacoor. Palalahanan mo kami araw-araw sa atas na ipinagkaloob mo sa amin. Turuan mo kami maging faithful, obedient, at passionate sa pagtupad ng aming misyon. Naway lumago ang bawat isa sa amin sa pananampalataya na nakaugat sa iyong salita at pinalalakas ng iyong espiritu. Linangin mo sa amin, O Lord, ang steadfast love at genuine service. Naway lagi kaming handang maglingkod, hindi para sa sarili naming kapurihan, kundi dahil sa aming pagmamahal sa inyo,
sa aming iglesia at sa aming kapwa. Pagkaisahin mo kami bilang isang katawan, committed sa pagtatayo ng iyong kaharian at sa pagsuporta sa gawain ng aming Mother Church. Habang ipinagdiriwang namin ang anniversary na ito, ipinahahayag namin na hindi ka patapos, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa Mother Church at sa lahat ng outreaches upang mas marami pang buhay ang maabot, maibalik at mabago. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.
can we repay the Lord for all His goodness to us? We will give our offerings of thanksgiving with joyful and generous hearts. Last night I lay asleep, there came a prince of fear. I saw that old Jerusalem beside the temple there, buried in the sea, as ever as the sun makes all the voice of angels from heaven answer on, make all the voice of angels from heaven answer on. And then behold, my grace was changed, the streets the lonely round. Hush with the blood of sinners, the little children's song. The sun grew dark with misery, the morn was cold and chill, as the shadow across the rose upon the lonely hill, as the shadow upon the lonely
Brothers and sisters, shall we all rise for our prayer of thanksgiving and our declaration of our mission statement? Dear God, we desire to honor you with the best of what you have given us. Only the best for your church and your kingdom purposes. With your blessing upon these gifts, may your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Thank you, gracious Lord, for being our good shepherd, guiding us along the right paths, making us abound in every good work. In unity with your Spirit, we declare who we are becoming, and what our mission continues to be until Jesus returns. Founded by our Lord Jesus Christ, Cosmopolitan Church is a family of believers called and committed to make disciples of all nations by the power of the Holy Spirit for the praise and glory of God. Amen. Throughout the years, focus on our Christ itself, with a mission clear. We believe the salt and light, hold the kingdom peace. As tomorrow stands unknown, we shall be our theme. To be the church God meant us to be. His earthly family, to worship him well, learn from his word, care for each other, make Jesus Lord, follow his teaching, serve in his name, share him with others, fuel his flame, to be the church God meant us to be. Thankful for our history, for the days before. We accept the challenge to be the open door. We will move on hand in hand as His Spirit leads. Boldly seek our Father's will in our brother's need. To us a greater day than we've seen before. Come with your refining fire, burn us to our core. Let us feel a fresh new wind, open blinded eyes, soften hearts and lighten minds, lift our vision high. To be the church God meant us to be, His royal priesthood, His earthly family. To worship Him well, learn from His word, care for each other, make Jesus Lord, follow His teaching, serve in His name, share Him with others, carry His flame. To be the church God meant us to be. To be the church God meant us to be. His royal priesthood, His earthly family. To worship Him well, learn from His word, care for each other, make Jesus Lord, follow His teaching, serve in His name, share Him with others, carry His flame. To be the church, the living church.
Hallelujah. Amen. Amen. And now, dear brothers and sisters in Christ, church, receive the most blessed of blessings from the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our forefathers, his presence in us, and his fellowship among us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace, now and always. And all of God's children say, Amen and amen. Hallelujah, praise God. Lift up the Lamb. Hallelujah. Jesus Christ, you are the Lamb. You are the head of this church. And we worship you. We lift you up today. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for all of the 93 years that you have been more than faithful to each one of us. Blessed happy anniversary, my dear brothers and sisters in Christ. Welcome once again
to one another. Let us give each other the brightest and the most blessed smile we can. Let's look at one another, left, right, front, and back. Happy anniversary. Blessed anniversary to everyone.